magsisimula na po tayo sa ating topic. Sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating simbahan. No? Yung ating pagkilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas natin at bilang tagapagtatag, yung nagtayo ng ating simbahang kinabibilangan, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Alam po ninyo mga kapatid, sa Lumang Tipan, meron pong sinasabi sa atin ang Panginoong Diyos. No? At ito po ay mababasa natin sa Awit 127, ang bersikulo ay 1. Ito po ang sabi, "Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain." Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ang sabi dito, dapat ang magtatayo ng bahay mo, ang magtatayo ng bahay ay walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat kung hindi ang Panginoon ang magtatayo ng bahay, walang saysay o walang kabuluhan. Ngayon mga kapatid, anong ibig sabihin ng bahay ng Diyos? Ayon sa banal na kasulatan, lalo na po sa Bagong Tipan, meron pong ibig sabihin ang bahay na yan. At yan po ay matutunghayan natin sa ating pagbasa ng unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Napakalinaw, ang bahay daw ng Diyos ay ano? Ang iglesia ng Diyos. Sa makatwid, dapat ang magtatayo ng iglesia na siyang bahay ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. Kaya kung naghahanap po tayo ng samahan ng reliyon, ng isang pangkatin ng reliyon, dapat po natin suriin. Tingnan ho natin kung yung nagtatag nun ay ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo. Dahil kung hindi, kung na-trace mo, may human founder, may registration, may kinikilalang ibang tagapagtatag, automatic ho, fake yun. Amen? At ang sabi ng Biblia, sa 127:1 na binasa kanina ng awit, ito po ay walang kabuluhan. Wala hong saysay. Baka ho, ikapahamak pa po ng ating kaluluwa dahil walang kaligtasan. Amen? Amen? So, napaka-importante. Sa Galatia 6:10, ganun din po ang pagsasalarawan sa iglesia o sa simbahan na siya ay tinatawag na household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung mga kapatid sa pananampalataya, sa ibang salin po, ang tawag po dyan ay household of faith. Tayong mga magkakapatid sa pananampalataya ay natipon sa sangbahayan ng pananampalataya. Dito po sa ang Biblia, babasahin ko po sa 6:10 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sa English, we have therefore opportunity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sisters and brothers, we belong to the household of faith, which is the church. Sa ibang salin po, sa Efeso 2:19,
Ang tawag po dyan ay household of God. Basahin nga po natin sa Ephesians chapter 2, verse 19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at kang sangbahayan ng Ayun, Diyos. napakalinaw. Sangbahayan ng Diyos. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but with fellow citizens with the saints and of the household of God. Yan po, walang iba kundi ang simbahan, ang bahay o ang sangbahayan ng Diyos. Para po makabilang kayo doon sa tunay na sangbahayan ng Diyos, yung tahanan ng pananampalataya, ang iglesia ng Diyos, dapat po hanapin ninyo yung tatag mismo ng Panginoon. At napakalinaw po sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan na ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo, sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang siyang nagtatag ng kanyang iglesia. At yan po ay hindi mapapasubalian sapagkat yun po ay mababasa sa Kapitulo 16, ang versikulo 18 hanggang 19 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipang naig. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Tingnan ho natin kung ang Panginoong Jesus mismo ay nagtayo ng kanyang iglesia. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Malinaw ho, ayon sa talata, na si Kristo mismo ay nagtayo ng kanyang iglesia o ng kanyang simbahan. Ang tanong, kanino niya itinayo? Nandoon po sa binasa ang sabi, "Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." No? Itinatag, itinayo ng Panginoong Jesus ang kanyang iglesia sa bato na walang iba kundi si Apostol Pedro. At sa verse 19, sinabihan siya, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Ibinigay ng Panginoong Jesus ang susi ng kaharian ng langit kay Apostol Pedro. At binigyan siya ng kapangyarihan na magkalag at magtali. Ang sino mang kalagan niya sa lupa, kakalagan sa langit. Ang sino mang talian niya sa lupa, ay tatalian sa langit. Kaya mga minamahal, kung tayo po ay naghahanap ng simbahan na tatag ni Kristo, hanapin natin yung simbahan na tatag kay Pedro. At wala pong iba, no, na nangangaral na ang simbahang tatag ni Kristo ay tatag kay Pedro maliban sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Amen? Amen. Kaya nga po, kung ating pong babalikan ng kasaysayan, mula po kay Pope Francis na ating kasalukuyang Santo Papa, ang tali po na yan na hindi nalagot ay nagsisimula kay Apostol Pedro, na siyang pinagtatagan ng simbahan ni Kristo at binigyan
ng susi ng kaharian ng langit. Gusto niyo makapasok sa langit? Doon kayo sa simbahan na kung saan siya ang may hawak ng susi ng langit. Baka yung napuntahan ninyo walang susi. Patuloy yung pinid. Sarado ang pintuan ng langit sa kanila. No? Naghahanap ka ng susi ngayon sa dayamihan. Hindi mo mahanap kasi yung naaniban mo pala, wala doon ang susi ng langit. Amen? Nakita ninyo kung gaano ka-importante na mapabilang sa tunay na samahan na tatag ng Panginoong Hesus. Nandun ang kapangyarihan na magkalag at magtali. At kikilalanin ng Panginoong Hesus ang pasya doon sa langit. At si Pedro ang biniyayaan na magkamit ng susi ng kaharian ng langit. Ganun ho, napaka-importante na tayo po ay mapabilang sa samahang yan. Kaya titingnan po natin kung ang ating iglesyang kinabibilangan ay mapapatunayan na there is an unbroken line of succession with the apostles, especially with the Apostle Peter. Kasi ang simbahan ho, ayon sa 2:20 ng Efeso, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulong. ayon, ang sabi, founded on the apostles, no? Foundation on the apostles. Kasi nga ho, sa Matthew 18:18, ganito rin po ang ating mababasa. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ito po ay binanggit ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol. No? So take note, to the apostles, to the college of the apostles, they also have the power to bind and loose. But take note, in Matthew 16:18, that power was also given to Peter. Si Pedro, bilang apostol, taglay yung kapangyarihang yon. At yung iba pang mga apostol, taglay yung kapangyarihang yon. Pero, kay Pedro lamang ipinagkaloob ang susi ng kaharian ng langit at hindi sa ibang mga apostol. Napaka-importante po na hanapin natin yung tinatawag na apostolic succession. Na yung simbahang iyong kinakaaniban ay dapat merong matuwid na pisi na panukat na kung saan kapag binalikan mong kasaysayan, ang simbahang yon ay natatag sa mga apostol. Kaya ho, yung ating mga kapatid na Orthodox, no? Yung mga Orthodox Christians, they can trace also their apostolic succession to the apostles. Kagaya ng Patriarch of Constantinople. He is the successor of Andrew, the brother of Peter. So, apostolic succession din yon. Kaya napakalapit ng relasyon ng simbang Katolika sa mga Orthodox sapagkat noong una, iisa lang ang simbahan. There was only one undivided church, both the East and the West. Una pong nahati noong 1054, nung humiwalay yung mga Eastern Orthodox. They retained apostolic succession. But take note, even if they have the apostolic succession, they are not in communion with the Apostle Peter or his successor. Na siya lamang ang may taglay ng susi ng kaharian ng langit. Okay? Lalong-lalo na po kaya yung mga denominasyon, yung mga sekta ng relihiyon na tatag ng tao lamang. Magbibigay po tayo ng example. Halimbawa, sa Amerika, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ano yon? Yung kumakatok-katok
sa mga pinto na nakaputing polo, merong square dito na itim, may pangalan, Mormons. Ang founder nila ay si Joseph Smith. Ngayon, lumabas na ho ang totoo. Inamin na ho ng pamunuan ng mga Mormon na meron siyang 40 wives, 40 asawa. At isa ho doon ay 15 anyos. Pedophile ang founder ng mga Mormon. Tao ho ang may tatag eh. Hindi naman Diyos eh. Hindi naman si Kristo. Yung mga Jehovah's Witness, si Charles Taze Russell, tao din ho. Yung Sabadista, babae ang foundress, si Ellen Gold White. No? Halos lahat po ng mga protestanteng samahan ay tatagpo ng tao. Kasi po, si Martin Luther, na siyang nagpasimuno ng Reformation, founder ng Lutheran, hindi naman Diyos yun eh. Hindi naman si Kristo yun eh. Tao rin ho. No? So, mga Lutherans, ang founder, si Martin Luther. Mga Calvinists, si John Calvin. And so on and so forth. Huwag na ho tayong lumayo. Dito ho mismo sa Pilipinas, ganun din ho. Kaya lang, mas magaling ng dihamak ang mga Pinoy kesa sa mga foreigner. Amen? Amen. Alam niyo ho yung mga joke na pahabaan, palakihan, no? Kumbaga pagdating sa yabangan, laging Pinoy ang nananalo. Kasi po, yung Amerikano, panis ho yan, panis. No? Boom, panes. Ayun. Bakit? Kasi si Joseph Smith, sabi niya, ako ay pinakitaan ng anghel. Nagpakita sa akin ang anghel. Kaya ako'y sinabihan na itatag ko itong Mormons. Panis ho yun kay Felix Manalo. Kasi si Felix Manalo po, ng Iglesia ni Cristo, siya mismo yung anghel. No? Paniso si Felix Manalo kay Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy, anak ng Diyos. The appointed son of God. Pero lahat ho yan panis kay Eli Soriano. Siya na mismo ang Diyos. Amen? Amen. So, ganun ho. Tingnan nyo ho ang Iglesia ni Cristo. 100 years pa lamang ho na natatatag sa Punta Santa Ana noong 1914. Kaya po kapag hindi sa Diyos, merong rehistrasyon sa pamahalaan. Di ba? Registered po yan sa Securities and Exchange Commission. Alright? Si Kristo ho walang ganon. Hindi niya pinarehistro ang kanyang simbahan sa Imperyo Romano. Dahil mas mataas po ang kapangyarihan ng Diyos kesa sa kapangyarihan ng tao. No? Alright. Si Apollo Kibuloy, meron din huyang registration. At kailan lang huyan? 80s lang huyan. Ganon din po si Eli Soriano, 1982 lamang. Niya pinaregister. At bago po niya pinaregister, member siya ng ibang samahan. Yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Yung founder naman nun, si Nicolas Perez, na nanggaling naman po sa grupo ni Teofilo Ora na galing sa Iglesia ni Kristo. So nakita ho ninyo sa kasaysayan, bawat denominasyon, bawat relihiyon, bawat sekta, meron pong tao na nakasulat bilang fundador. Hindi po yung iniinom na nakakalasing, kundi fundador, tagapagtatag. At mapapatunayan ho yan. No? So, ibig sabihin, hindi po talaga si Kristo ang nagtatag sa mga yan. Kaya dapat po nating itakwil. Dahil hindi po silang nabigyan ng susi ng kaharian ng langit. Amen? Amen. Ngayon ho, sa ating pong pagpapatuloy, si Kristo ho,
ang kanyang iglesia ay, ito rin po ay kanyang tinawag bilang isang kawan. No? Isa po sa mga pagpapakilala sa iglesia ng Panginoong Jesus, ito po ay tinatawag na sheepfold. And Jesus is the good shepherd. No? Isa pong kawan. At ito po ay mababasa natin sa John chapter 10 verse 11, na kung saan ganito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Okay? Ang mabuting pastol, ibinibigay ang kanyang sarili sa kanyang mga tupa. Yung mga tagapagtatagpo ng mga samahang yan, mga sekta, ni isa ho dyan, walang ipinako sa krus para ibigay ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Alright? Ano pa po ang sabi ng Panginoong Jesus? Dito po sa verse 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ibig sabihin, there should only be one sheep and one shepherd. Kaya po, salungat sa kalooban ni Jesus na napakaraming denominasyong Kristiyano, dapat isa lang. No? Magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. At napaka-importante ho na mapabilang sa kawan ni Jesus dahil may pangako siya doon sa kanyang mga nasa loob ng kanyang kawan, na iisang kawan. Anong pangako na yon? Verse 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. I will give unto them eternal life. Sino po ang ayaw sa buhay na walang hanggan? Di ho ba lahat ho tayo ay gusto? Kaya hanapin ho natin yung nag-iisang kawan na yan ng Panginoong Jesus, at doon po tayo dapat na mapabilang kung mahalaga po sa atin ang ating mga kaluluwa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ang napabilang sa kawan ni Jesus, ito po ay nasa kamay, nasa pangangalaga ng Diyos Ama. Amen? Kaya sa Diyos at hindi sa tao, napakasarap po na ingatan ng kamay ng Diyos Ama. Amen? Amen. Nasa pangangalaga ng Diyos. Pero ang tanong ho, asaan itong kawan na ito? Makikilala kaya natin sa mga napakaraming nagsulputang sekta ng relihiyon na parang kabute matapos kumidlat at kumulog? Sino sa kanila ang tunay na kawan ni Jesus? Mga kapatid, si Kristo mismo ang nagpakilala. Ibinigay niya sa atin ang pagkakakilanlan ng kanyang kawan. Ito po ay kanyang ipinagkatiwala na naman, kanyang inintrega kay Apostol Pedro. Amen? Kaya kung nasaan si Pedro, nandoon ang iglesia. Where Peter is, there is the church of Christ. Bakit ko nasabi? Sinabi ni Kristo dito po sa Juan 21, 15 hanggang 17, ganito po ang ating mababasa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi
Sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muling siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani ni Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ayon, napakalinaw po. Si Kristo is the good shepherd. He is the shepherd of the church. And yet, Jesus, after His resurrection, entrusted the lamb and the sheep to Peter. Pakanin mo ang aking tupa, ang kanyang sinabi. Pakanin mo ang aking mga kordero. Feed my lamb, feed my sheep. In other words, lahat ng nasa kanyang kawan, lamb or sheep, must be fed by Peter. Pangalagaan, pakainin. Alam niyo po ang salitang to feed, sa Griego, yan po ay poimenea, which means, poimen means pastor. Jesus is the chief shepherd, and yet, He was making Peter the shepherd of His sheep. Poimenea my lamb, poimenea my sheep. Feed my lamb, and feed my sheep. Anong ibig sabihin ng pakanin mo ang aking kawan? To feed. Merong kahulugan po yan. Sa lumang tipan, because this is a pastoral language, meron pong kahulugan yan. Dito po kay Propeta Jeremias 3:15, ganito po ang ating mababasa. Bibigyan ko kayo ng mga pinonong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Ayon. Sa ibang salin, ganito po ang pagkasabi, no? Sa English. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Pakakainin kayo ng kaalaman at ng karunungan. No? So, ibig sabihin, ang tagapagturo ay gawain ng pastor. At kanino inintrega ng Panginoong Hesus yon? Kay Pedro Apostol. Okay? And as a shepherd, Peter, no, bilang pastor, ay kailangan niyang pakainin ng kaalaman at karunungan ang mga tupa ng Panginoong Hesukristo. Sa Douay Rheims version, maganda yung ginamit na word, to feed them with knowledge and doctrine. No? Pagdating po sa doktrina, sa aral, sino po ang pinakamataas sa ating simbahan? Ang Santo Papa. Sapagkat kay Pedro at sa kanyang mga kahalili, inihabilin ang pagpapakain sa mga tupa at kordero ng kawan. So to feed with knowledge and doctrine, ng doktrina, ano pa? To feed us with what? The body and blood of Christ, and also to feed us with the Word of God, salita ng Diyos. At ito ay ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus sa kanyang apostol na si Pedro, na kinikilala natin na siyang pinagtayuan ng simbahan ng Panginoong Hesus at ang ating kauna-unahang Santo Papa. No? Ngayon mga kapatid, ano naman ang mapapala ng mga tao na itinatatwa ang katotohanan ito, na imbes na hanapin ang simbahang tatag ng Panginoong Hesukristo, ay kumikilala
sa isang human founder. Katulad ni Felix Manalo, ni Eli Soriano, ni Apollo Kibuloy, ni Ellen Goldwhite, ni Martin Luther, ni Charles Taze Russell, at kung sino-sino pa man yan ng mga pundador ng mga sekta at relihiyon. Mga kapatid, hindi ho ako ang sasagot sa ating katunungan kung ano ang mapapala ng mga ito. Bagkus Biblia po ang may sabi, dito po sa 17:5 ng Jeremias, dahil sila po ay nagtitiwala sa mga taong tagapagtatag nila. Ganito po ang sabi ng Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Nasa ilalim ho ng sumpa ng Diyos. Gusto niyo ho ba yon? Ay syempre ayaw niyo. Ang gusto niyo ano? Blessings. Amen? Amen. Ayaw nyo ng curse ng Panginoon. Kaya huwag ho tayo magpapadala, no? Sa iba't ibang sekta ng reliyon na ang tagapagtatag ay tao. Pero lahat ho yan, alam naman ho natin, ayon po sa ating kasaysayan ng simbahan, karamihan ho, lahat halos ng mga sekta ng reliyon, mula po nung Reformation kay Martin Luther, galing ho yan sa simbahang Katoliko. Nakakalungkot lang kasi lumabas. At yan po ay binanggit na dito sa unang Juan, chapter 2, verse 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Di ho ba mga kapatid, lapat na lapat? Oh? Galing sa atin, lumabas. No? Kaya hindi talaga sila kasama natin. At ang Panginoong Hesus po ay lagi nang nagtatanong. Yung pagtatanong niya na nangangailangan ng katugunan. Dito po sa 1 Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Umpisa pa lang, noon pa lang, marami ng mga alagad ang iniiwan si Kristo. Nagsisipagtalikod at hindi na sumasama sa Kanya. Kung noong panahon na si Jesus buhay, iniiwan na siya, tumatalikod sa Kanya, ganun din ho ang nangyayari sa Kanyang simbahan. Dating kaanib ng Iglesia Katolika, umalis, iniwan, nagsarili, sumama doon sa isang reliyon na tatag ng tao. Sa verse 67 po, ganito ang tanong ni Jesus na nangangailangan ng katugunan personal mula sa atin. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganinyong magsialis din naman? Ang sumagot po ay si Simon Pedro. Si Simon Pedro na ating kinikilalang pinagtatagan ng Iglesia ni Cristo at siyang una nating Santo Papa. Verse 68. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Verse 69. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Na ikaw ang banal ng Diyos. Mga kapatid, si Kristo ang tagapagtatag ng kanyang simbahan. Siya na banal ng Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao, na nagtatag sa kanyang apostol na si Simon Pedro. Ang aking pong panalangin ay sana, katulad din po tayo ni Pedro, na lagi nating sinasabi sa Panginoon, Panginoon, kanino kami tutungo? Ikaw ang siyang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kung gusto po natin mapabilang sa buhay na walang hanggan,
hanapin po natin yung simbahan na tatag ni Jesus kay Apostol Pedro. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the